Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Thematic Sermon of the Bible. Ang ating pong every Sunday na pananambahan ay ating sinisimulan sa pag-recite ng sumasampalataya. Samahan po niyo akong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang ating pong sinusundan na serye ay ang Thematic Sermon of the Bible. Ating pong tinatalakay ang mga tema sa bawat aklat ng Biblia. Tayo po ngayon ay nasa Bagong Tipan. Narito po tayo sa General Letters o pangkalatang liham sa mga simbahan, ang ikalawang aklat ni Juan. Ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan nating paglakad sa landas ng pag-ibig. Right? Sahin po natin ang ating talata ngayong umaga na matatagpuan po natin sa Juan. Okay, kalawang Juan, chapter 1, verse 6. Okay, kung kayo po may mga tanga na Biblia, ay pwede po ninyong sundan. Okay. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo nung panguna. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan tayo sa gabing ito ng ating pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dakilan naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Nanawa, Panginoon, ang iyong Espiritu ay patuloy na dumaloy sa amin upang mas mainam na maunawaan namin ang iyong mga salita na magdudulot sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan at na pagkaunawa ay magturo sa amin na lumakad kami ng may pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa aming dinadalangin ang lahat ng ito ng aming mga tagapakinig na kasama namin ngayon ay turuan mo po at mangusap ka sa kanila. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Alright? So, ito pong ating talata ngayon ay tingnan po natin ang maikling background nito pong ikalawang Juan. Ang ikalawang Juan po ay ito po yung isa sa limang aklat na isinulat ni John the Beloved o ang minamahal na alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi si Juan. Okay? So, ang ikalawang sulat ni Juan ay isa po sa pinakamaikling aklat ng Bagong Tipan. Ito po ay isinulat sa bandang 85 to 95 AD. Ito po ay paalala sa isang ginang na pinili o the elected lady o isang iglesia, ito po yung metaphor, na mag-ingat sa mga huwad na guro na hindi kumikilala sa pagdating ni Kristo sa laman. Ibig pong sabihin,
ay meron pong mga nagtuturo na si Kristo ay hindi po raw talaga nagkatawang tao. Siya ay para lamang isang phantom o isang sabihin po nating parang anino, no? Na hindi totoo talaga na siya ay nagkatawang tao. At ito po ang itinuturo ng mga Gnostic at mga Docetic sa kapanahonang yon ni Juan, na itong si Kristo ay kung talagang siya ay nagkatawang tao ay hindi siya magiging perpekto, sapagkat ang katwiran ng mga Gnostiko, yung kaalaman, yung karunungan na kanilang pinangangalandakan na all matter is evil. Lahat daw ng bagay ay masama. Kung si Kristo o ang Diyos na nagkatawang tao ay nakiisa sa laman o sa matter, yan po ay hindi po magiging perpekto, sapagkat ang kanilang filosofiya, lahat ng dadapi o kumbagay halo sa matter ay magiging evil. So yan po yung kanilang filosofiya. At kung kaya ang conclusion nila na hindi naman talaga si Kristo na katawang tao. At dito ay tinutukoy ni Juan na ito pong mga huwad na gurong ito ay hindi kumikilala na si Kristo ay nagkatawang tao talaga. Hinihikayat din ito ang mga mananampalataya na manatili sa pag-ibig at katotohanan. So ito po yung itinuturo ni Juan dito sa aklat na ito. Kaya kung inyo pong babalikan yung ating binasa kanina sa talatang 9, ang sabi doon, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdig dito, ay wala sa kanya ang Diyos. At sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa kanyang Ama at ang Anak. So, yan po yung 9, no? Yung sinasabi ng ating minamahal na apostol. Pero doon sa talatang 6 na ating binasa kanina, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna, mamuhay kayo ng may pag-ibig. So yan po ang tema nito pong aklat na ito. Okay? So binasa po natin yung talata at ating pong suriin yung talatang ating binasa. Ano po daw ang ipinapakahulugan ni Juan sa pag-ibig ayon sa talatang ito? Ang pag-ibig po ay hindi lamang damdamin, kundi ito ay pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Okay? Ikalawa, paano po ipinapakita ang tunay na pag-ibig ayon sa utos na ito? Dito ay pinapakita sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos at hindi lamang sa salita. Ibig sabihin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung tunay na nagpapakita na meron siyang pag-ibig. Ikatlo, bakit mahalaga ang pagbabalik sa utos na mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig? Mahalaga ito upang ipaalala na mula pa noong simula, ang pundasyon ng pananampalataya ay nakaugat sa pag-ibig. At ito ang dapat na laging gabay sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Kung titingnan po natin ang lumang tipan at bagong tipan, ay nauuwi lamang to sa isang salita. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Actually, tatlong word. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. At yan po yung tinatawag nating pinaka-sumatotal ng buong kautusan. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At dito nakaangkla lahat ng kautusan. Kung kaya nga at kung may pag-ibig ang tao sa kanyang puso, ay sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Okay? Ikaapat, ano po daw ang ugnayan ng pag-ibig at utos ng Diyos ayon sa talata? Nakita po natin yung ugnayan, Hindi po sila magkahiwalay. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay siyang konkretong pagpapakita ng pag-ibig.
Dahil kung sumusunod ka sa Diyos, sa utos ng Diyos, meron kang pag-ibig. Okay? Kaya hindi na po tayo pinahirapang sumunod sa Diyos eh. Ang kailangan po lang ng isang tao ay pag-ibig sa kanyang puso. Na kahit hindi niya memoryado ang buong kautusan sa lumang tipan at yung mga tinuturo ni Kristo, yung diwa ng pag-ibig kapag naroon sa kanya, ito na po yung pinaka-ubod sa lahat na kailangan na maipamuhay ng isang tao. Ikalima, paano po nagiging gabay ang talatang ito sa pamumuhay ng isang Kristiyano sa kasalukuyan? So sa panahon natin ngayon, kasi ito ay nung pang first century, ngayon ay 21st century na tayo. So yung tanong na paano daw nagiging gabay itong talatang to sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano sa kasalukuyan. Ito po ay nagiging gabay dahil ipinapaalala na ang tunay na Kristiyanong pamumuhay ay hindi nakabatay lamang sa kaalaman o ritual, kundi sa aktibong pamumuhay ng pag-ibig na naayon sa kalooban ng Diyos. Titingnan po ninyo yung pag-ibig, na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung itinatakda na gusto ng Diyos na gawin ng isang tao. Alright? Kung titingnan po ninyo yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong damdamin, puso, lahat na. Wala kang ititira dyan kasi lahat para sa Diyos eh. Ngayon, paano mo mapapakita ang pag-ibig mo sa Diyos kung ikaw naman ay napupuot sa iyong kapwa? So, ibig sabihin, sumusuway ka pa rin sa Diyos. Dahil ang pinaka-test ng pag-ibig sa Diyos ay kung paano mo iibigin ng iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Subalit ang pag-ibig natin ay may iba-ibang application eh. Iba po yung pag-ibig mo sa asawa at pag-ibig mo sa iyong anak. Pag-ibig mo sa iyong magulang at sa iyong mga kapatid at sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kasama sa simbahan. Yan po ay mga distinction ng pag-ibig. Pero lalabas pa rin dyan na hindi pwedeng tumaas ang pag-ibig mo sa lahat ng yan at hindi rin pwedeng bumaba. Kung paano mo iniibig ang sarili mo, ganun mo rin iibigin ang iyong kapwa. Kaya kung titingnan natin, na hindi mo gagawin sa iba yung ayaw nila na gawin nila sa iyo. Kung paano minamahal mo ang sarili mo, ay ganun ka rin magmamahal sa iba. So, ibig sabihin, hindi lalampas ng higit sa iyo at hindi bababa ng mababa sa iyo. Kumbaga, equal lang. Alright? So, ngayon, kakaiba naman yung pag-ibig natin sa Diyos sapagkat yan ang higit sa lahat. Hindi pwedeng lumagpas ang pag-ibig ng tao o pag-ibig mo sa tao kaysa sa Diyos. Na mas mamahalin mo ang tao kaysa sa Diyos. Pero, hindi naman pwedeng ibigin mo ang Diyos na wala kang pagmamahal sa tao. Alright? So, yan ay one coin, a different side. Okay? Pero yung titingnan natin, pag-ibig natin sa Diyos, higit sa lahat yan, above all yan. At yung pag-ibig natin sa ating kapwa, pantay lang. Yung tinatawag natin yung vertical at saka horizontal. Yung paakyat sa Diyos at then sa kapwa naman natin ay patas lang. Okay? So sa ating pamumuhay, ito ay gabay ito, na hindi lamang yung alam natin o yung ritual na pag-ibig sa Diyos. Hindi po nangangahulugan na yung araw-araw o yung linggo-linggo kang nasa simbahan ay pwedeng magpakita ng pag-ibig mo sa Diyos o tunay na pag-ibig sapagkat mayroong mga sumisimbal, ritual lang. Pero galit sila sa kapitbahay nila, galit sila sa kapwa nila. So hindi pa rin magpapakita yan ng tunay na pag-ibig. Dahil kung hindi ka nakapagpapatawad sa iyong kapwa, hindi rin ito nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Okay? Kaya nga po yung paglakad natin sa landas ng pag-ibig, ito ay nasasangkapan ng mga bagay na dapat nating malaman sa gabing ito. Okay?
So ngayon, ang ating paksa ay paglakad sa landas ng pag-ibig. Okay? So paano ba lumakad ng may pag-ibig? Okay? So titingnan po natin 'to, no? Meron kasing mga tao na sobrang pagmamahal sa sarili, ano? Doon sa pagmamahal nila sa sarili nila, nagiging sakim na sila. So wala na silang pakialam kung meron silang tatamaan ng mga tao. So hindi po ganoon ang pag-ibig. Ano po? Kasi po ang pag-ibig ay nagmamalasakit din. Nagsasakripisyo. Right? Kaya pag tinignan po ninyo ang definition ng pag-ibig, napakalalim po nito. Ang sabi nga ni Pablo, na kahit na gaano pa kalaki ang pananampalataya mo at ang pag-asa mo, kung wala ka namang pag-ibig, ay wala ka ring kabuluhan. Para ka lamang isang maingay na 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 simbal, yung malakas ang tinig pero walang laman. Kaya dito napaka-importante ng pag-ibig sa buhay ng isang tao. Sapagkat kung wala kang pag-ibig ay wala ka ring kabuluhan. Kahit ka pa magpalayas ng demonyo, magpalipat mong bundok sa dagat, wala ka namang pag-ibig ay wala ka ring kabuluhan. So ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. Kaya kung meron po tayong pag-ibig sa puso, lahat ng bagay ay kaya nating gawin. Yung mga walang pag-ibig, wala nang pag-asa. Kasi wala nang pag-ibig eh. Alright? Now, tanong, paano lumakad ng may pag-ibig ang isang tao o isang mananampalataya? Number 1, ito po yung mga practical application na dapat nating matutunan dito sa talatang ito. Una ay piliin ang pagsunod bilang pagpapakita ng pag-ibig. Alright? Sabi dito, piliin. Ibig sabihin, magpapasya ka na sumunod. Kay kanino? Kanino ka susunod? Ay wala kang ibang susundan kundi ang Diyos. At yan daw ay nagpapakita ng pag-ibig. Hindi lang sa salita ang pag-ibig, kundi pagsunod sa mga utos ng Diyos sa kailan? Sa araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, yung pagiging tapat. Ayan, dito po nasusubok yung yung ating mga pag-uugali, At sa tagal-tagal ng pamumuhay mo, may mga tao talaga na sa tagal-tagal na sila ay naging tapat, pero dumating yung tinatawag na panahon na sinubok talaga ang kanilang katapatan at yun, natukso na. Nang dahil sa laki ng pera, hindi na nakayanan, kaya yun, nagnakaw na sila. So, yan po yung pag-apply ng pagsunod sa utos ng Diyos, ng pagiging tapat. At ganoon din naman yung paggalang, yung respeto sa ating kapwa, na kung paano mo gustong igalang ka, so ganoon din dapat mo sila igalang. At ikatlo, yung pagiging makatarungan, yung pagkakapantay-pantay, wala kang kinikilingan, wala kang pinapaboran. So yan po yung mga halimbawa sa mga pang-araw-araw na buhay, na kung tayo magiging tapat kahit sa ating mga trabaho, sa ating mga gawain, at sa ating mga paninindigan at prinsipyo, ay yan po ang nagdidikta kung tunay nga tayong may pag-ibig sa Diyos. Kung tunay nga tayong may pag-ibig sa ating kapwa. At ngayon, makikita natin kahit sa panahon ito na wala nang pag-ibig ng mga sakim sa lipunan, katulad nitong mga nataguriang mga namumuno sa ating ngayon sa Pilipinas, na talagang grabe ang pag-ibig nila sa sarili nila. Ang mga nagsasabing mga naglilingkod sa bayan. Pero kung titingnan mo, sarili nila ang pinaglilingkuran nila. Mga walang puso, walang pag-ibig sa kanilang kapwa. Nagpapakita lamang yan na talagang yun nga po, walang pag-ibig sa kanilang kapwa. At higit sa lahat, kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, wala kang pag-ibig sa Diyos. Kasi merong pag-ibig sa Diyos, mahahayag yan sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Tapat ka sa iyong tungkulin, gumagalang ka sa iyong mga
ah, sinumpaan at yung nagiging makatarungan ka. Wala kang kinikilingan. Okay? Kaya pipiliin po natin, ano po, itong mga bagay na to na nabanggit natin sa una, ano po, na piliin natin ang tama, piliin natin ang mabuti, ang totoo. At yun, higit sa lahat, yung ating pagpapasya sa buhay na ginagawa natin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Number 1 yan, yung pagpili po natin, importante yan. Ikalawa ay yung isabuhay ang pag-ibig sa relasyon o ugnayan. Okay? So, paano po natin isasabuhay yan, pag-ibig na yan? Kasi ito yung tinatawag nating yung nakikita na yung pag-ibig sa atin. Yung tratuhin ang pamilya, kaibigan, at kapwa ng may malasakit. Ano po? Okay? So, paano ba natin tatatuhin ang ating pamilya, ang ating kaibigan at ating kapwa na may malasakit? Pagpapatawad at pag-unawa bilang pagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, so yung pong treatment natin, yun po ay yung ating ugnayan sa ating kapwa. Kasi nga po, yung nabanggit natin kanina, iba yung application ng pag-ibig natin sa ating pamilya, kaibigan, o kapwa. Sabihin natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kasama sa simbahan. Yan ay hindi pwedeng bumaba at pwedeng tumaas. Pero yung pag-ibig na yan, iba yung pag-ibig mo sa iyong asawa, pag-ibig mo sa iyong anak, at pag-ibig mo sa iyong magulang at iyong mga kapatid. Okay? Magkakaiba po yan, pero pag-ibig pa rin. Depende dun sa kanilang relasyon sa iyo. Ang pinapakita dyan, yung malasakit din. Pagpapatawad. Kung sila man ay nagkamali, ay patawarin mo sila. At kung sila man ay malaking kasalanan ng ginawa, yung pag-unawa. At kung ginagawa natin yan, nagpapakita tayo ng pagsunod sa utos ng Diyos. Okay? That's number 2, isabuhay yung pag-ibig. Ikatlo, ipairal ang pag-ibig sa desisyon. Yung pagpapasya natin. Kanina piliin, right? Yung pag-ibig. Ito naman, sa buhay, ipairal ang pag-ibig sa desisyon. Sa pagpili po ng mga kilos o salita. Siyempre, araw-araw ay kumikilos tayo. At nagsasalita tayo. At magandang itanong ito sa atin na ito ba ay naaayon sa pag-ibig ng Diyos at makabubuti sa iba? Kasi kung meron tayong mga kilos na makakapinsala sa ating kapwa, ay hindi natin dapat gawin yan. O mga salita na makasasakit, ay hindi dapat nating sabihin. Kaya yung ating mga desisyon na ginagawa sa araw-araw, ay napakahalaga po yan. Kaya kung titingnan nyo, yung mga kababayan natin ngayon na nagdurusa, ay hindi inisip nitong mga masisibang ito, na yung kanilang mga ninakaw sa kabangyaman ng bansa, kung ano magiging epekto sa kanilang kapwa. Ang inisip nila yung sila ay magiging maalwan ng buhay. Samantalang yung kanilang mga kababayan ay nagdurusa sa baha. So, hindi napabuti yung kanilang mga kababayan. Pero yan po, may pag-ibig na gusto nilang maglingkod. Pero ang problema, yung kanilang paglilingkod ay nauuwi sa pagiging makasarili. Kaya, yung kanilang pinili ay sa halip na sila po ay nakatulong, ay nakapurhisyo pa, nakapinsala pa. Kaya, titingnan po natin itong mga taong ito, wala talagang pag-ibig sa kapwa. Kung wala kang pag-ibig sa kapwa, di wala ka rin pag-ibig sa Diyos. Sinong mahal mo? Sinong iniibig mo? Walang iba kundi sarili mo.
Ang tawag dyan, makasariling pag-ibig. Alright? Kasi ang tunay pong pag-ibig, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, para tayo ay maligtas sa kasalanan, ay buong sakripisyo po yan. Na, kumbaga, para sa ikaliligtas ng lahat, ay nagkatawan ng taong Diyos. At siya po ay namatay para sa ating kasalanan. Yan ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig na merong sakripisyo, pagmamalasakit, pag-unawa sa kalalagayan nating mga tao. Dahil kung tayo ay hindi inibig ng Diyos, ay hindi tayo matututong umibig din. Kaya napapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang gumawa ng unang move sa atin na kaya tayo ay natututo ring umibig sa Kanya. At ang pinaka-reference nito na mapapatunayan na ikaw nga ay may pag-ibig sa Diyos ay kung paano ka iibig o magmamahal sa iyong kapwa. Amen. Okay? Nakabubuti ba sa iyong kapwa ang ginagawa mo? Nakabubuti ba sa iyong kapwa ang mga sinasabi mo? Sapagkat yan ay kung nakabubuti sa iyong kapwa, yan ay napapakita ng pag-ibig sa Diyos. Right? Hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang Diyos, subalit napupuot ka naman sa iyong kapwa at puro kasamaan ang ginagawa mo sa iyong kapwa, panglalamang, pang-iisa, pagnanakaw, ay hindi nagpapakita ng pag-ibig yan. Amen po. Okay, that's ang ikatlong application natin. Ano po? Okay? Ika-4, maging patunay ng pag-ibig sa komunidad. So, paano tayo magiging patunay? Paano magiging tayong tinatawag na testimony ng pag-ibig sa ating community? Magbigay tulong sa nangangailangan. Isa po sa mga practical at saka mga tangible po yan na tulong na pwede nating magawa sa ating kapwa. Kung meron tayong may tutulong, ano po? Kasi yung pagtulong, iba-ibang paraan po yan eh. Kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, ay pwede kang magbigay. Iba naman ay may mga kakayahan, doon sila nakakatulong sa kanilang kapwa. Ang magbigay tulong sa nangangailangan ay isa pong oportunidad yan na ikaw ay tunay na makapaglingkod. Ano po? Sa ngayon, titingnan po natin yung mga nagbibigay ng tulong ngayon, ay nangangapital po yung iba, hindi totoong pagtulong. Nangangapital para sa kanilang election campaign. Yan po yung tinatawag natin mga ipokritiko at mga pangbalat kayo na pagtulong sa kapwa. Dahil may kailangan sila sa inyo eh. Ngayon, tayong mga Pilipino, no, dapat natututo na rin tayo, no? Kasi itong mga politiko natin ngayon, grabe, ano? Parang Pandora's box yan eh. Yung bahang yan, dyan nagsimula, lumabas na ang lahat ng katiwalian ng mga nariyan sa Senado, sa Kongreso, sa mga departamento, mga sangay ng ating pamahalaan. Na ang kanilang paglilingkod ay grabe, ano? Talagang kala mo tumutulong, yung pala nangungulimbat. So, kaya kawawa, ano? Na walang pag-ibig itong mga taong ito. Okay? Pero tayo dapat magbigay tulong sa nangangailangan. Ano po? Hindi dahil sa may kapalit. Magpakita ng kabutihan ng walang kapalit. Ano? Right? May mga politiko, nakitang-kita nyo na kapag yan po ay namigay, tapos yung mga mukha nila naroon sa mga bag, yan po ay mga pakitang tao yan. Hindi po totoo yan. Na kinakampanya nila ang kanilang sarili. Okay? Ipakita ang halimbawa ng pamumuhay na tunay na may malasakit. Meron po mga tao na hindi na nila sinasabi ang pagtulong sa kanilang kapwa. Dahil ang Diyos ang nakakaalam yan kung yan ay genuine. Alright? So, yan po ika-4 natin na practical na application sa landas ng pag-ibig. Ika-5, panatilihin po yung consistency ng pag-ibig o manatili sa
consistency ng pag-ibig. So, paano natin gagawin yan? Ano po? Hindi lang minsan o kapag madali. Ang tao po natin kundi sa lahat ng oras. Mamuhay ayon sa diwa ng pag-ibig bilang pangunahing patakaran ng pananampalataya. Sa aking palagay, kung ang lahat po ng tao ay may pag-ibig, ay walang digmaan. Kung mayroong pag-ibig, ay walang magnanakaw, walang manglalamang, walang mag-aaway, walang asuntuhan. Dahil nga walang pag-ibig, yun ang nangyayari. So, ibig sabihin, napaka-visible talaga na itong pong mga taong ito na gumagawa ng ganitong uri ng mga krimen o panglalamang, pagsasamantala sa kapwa, wala pong pag-ibig yan. So, kung may pag-ibig, ito lamang po talaga ang lulutas ng problema ng tao sa mundo eh. Right? Yung pag-ibig kasi may pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung sumusunod sa utos ng Diyos, nagmamahal sa Diyos. At kung nagmamahal ka sa Diyos, of course, magmamahal ka din sa iyong kapwa. Doon po napakikita ngayon ang pagmamahal sa Diyos kapag ang isang tao ay nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi siya nang lalamang, siya ay makatarungan, may paggalang sa kalalagayan ng ibang tao. Dahil kung wala kang respeto sa iyong kapwa, hindi po nagpapakita ng pag-ibig yan. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang mga maraming bulaang guro mga nangangaral, yung tinuturo nila yung kanilang relihiyon na nagsasabi na sila ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sa iisang Diyos. Pero ang kanilang tinuturo, patayin yung mga infidel, yung mga hindi naniniwala. So, ganun sila. Paano natin masasabi na nagmamahal talaga sa Diyos yan? Kung biro mo yung mga taong hindi naniniwala sa paniniwala mo, ipapapatay mo. Wala kang galang sa kultura at paniniwala ng iba. Ang paniniwala po ay dapat mayroong kalayaan. Hindi natin pinipilit na maniwala ang isang tao sa ating pinapaniwalaan. So tayo po ay nagtuturo ng salita ng Diyos upang imulat sa tao kung ano ang mga patakaran ng Diyos. At dito sa salita ng Diyos na ibinigay sa atin ni Juan ay napakalinaw. Kung babalikan po ninyo yung talata, ang sabi niya doon sa 6, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Ay sino pong nagbabanggit niyan? Ay walang iba kundi si Juan, na tinuro sa kanya ng ating Panginoon na mamuhay tayo ng ayon. Saan daw? Sa mga utos ng Diyos. Alright? Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang-una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. So kaya nga, paano tayo mamumuhay sa landas ng pag-ibig? Yung 5 na nabanggit natin ay mga practical na paraan kung paano tayo mamumuhay sa landas ng pag-ibig. Napakahalaga ng pagpili. Napakahalaga na ipamuhay ito. So lahat po ng mga kaugnay ng ating mga nabanggit na puntos sa landas ng pag-ibig ang magdadala sa atin doon sa tinatawag na, kumbaga nga po ay sa wikang English na binanggit ito na love conquers all. Ito po yung sumasakop sa lahat. Na kahit na nung yaman mo, kahit na nung tagumpay mo, kahit na nakakapagpalipat ka ng bundok sa dagat, at ikaw'y punong-puno ng pag-asa, wala ka namang pag-ibig, ay wala ka rin kabuluhan. Kaya ang mahalaga po ay yung pag-ibig, sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Alright? Ngayon, ang ating hamon ngayon ay paano ba tayo nagmamahal sa ating kapwa? Kaya ba natin magmahal sa mga tao na hindi kaibig-ibig? Kaya ba nating ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita? Kung hindi natin kayang
ibigin ang ating kapwa, hindi rin natin maiibig ang Diyos. Sapagkat ang pinaka-testing ng love ay nasa tao lagi. So, hindi ka inalis ng Diyos sa lipunan ng tao para mamuhay na may pag-ibig. Paano mo gagamitin ang pag-ibig mo kung nagbumuhay ka mag-isa? So, taliwas po yan sa mga kultura ng mga ibang kultura, sa mga parte ng mga kanluranin, na yung mamuhay ka mag-isa. Paano masusubok ang iyong pag-ibig niyan kung hindi ka mamumuhay na kasama ang ibang tao? So kaya nga po, nilagay tayo ng Diyos sa isang lipunan para matesting ang ating pag-ibig sa Kanya. Dahil kung hindi niya gagawin to, right, hindi mo makikita ang sarili mo kung ikaw nga ay merong pag-ibig. Higit sa lahat, pag-ibig sa Diyos. Amen. Okay? So, ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mula pa sa simula, ang utos ay manatili tayong namumuhay sa diwa ng pag-ibig. Mananatili lamang tayo sa tunay na pag-ibig kung tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, walang iba tayong pwedeng maging paraan para makita ang tunay na pag-ibig sa ating mga buhay, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At paano mo namang susundin ang kalooban ng Diyos kung hindi mo kilalang Diyos, ang utos ng Diyos? So babalik ulit tayo doon sa salita ng Diyos. Pag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Kaya pasalamat tayo sa Diyos kasi meron tayong Tuesday, Wednesday, and Thursday, and even Sunday. At yan ang nagtuturo sa atin na mas makilala pa natin at malaman ang kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, maraming pagsuway. Pero habang dumadami ang pagkaunawa mo o pagkatuto mo sa kalooban ng Diyos, doon lalo ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At yun ay nagpapakita ng iyong pag-ibig na tunay sa Diyos. Amen. Right? Sana'y tayo po ay nakapulot ng mga aral sa gabi ito na magdadala sa atin sa tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Okay? So, kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magpadala ng inyong mga kaloob sa nakakero po sa ating kapatid na Sister Melinda. Okay? Tayo po ay manalangin at panalangin po natin ang ating mga kaloob kasama na po yung ating mga kapatid na nakatungay ngayon na sana, hindi lang sana, kundi loobin ng Diyos na ang ating pag-ibig sa Diyos ay walang kahulilip. Ibig sabihin, walang kapalit. Dahil kapag ikaw ay nagmahal ng tunay sa Diyos, alright? Nangangahulugan lamang na nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kung hindi ka magmamahal sa Diyos, hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na mga nagmamahal sa Diyos ay yun ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, ito na yung pagkakataon na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. At yan ay ipinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na si Kristo ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Tanggapin mo siya, manampalataya ka sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Tayo po manalangin at pagpasalamat po natin ang ating mga kaloob. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na pagpalain po ang aming mga kapatid at ang aming mga kaloob ay po rin pagpalain, O Diyos. Dinadalangin po namin, nawa po ay punuin mo kami ng iyong pag-ibig at ang pag-ibig na to ay may padamo po namin sa aming kapwa na bilang tanda na kami po ay nagmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang umibig sa amin. Kaya kami natutong umibig. Ngayon, nasa landas po kami ng pag-ibig at kung paano namin gagawin ito ay
itinuro mo sa amin ang mga practical na paraan na naway may pamuhay po namin ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? So, kita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Ano po? At atin pong awitin ang ating pangwakas na panalangin at bendisyon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, ligapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Maya ko'y mapayapa at handa ng Diyos sa kinabukasan. God bless you and see you po on next Sunday.